real objective is to facilitate women issues on violence against women, sexual and physical abuses, trafficking, and other forms of discrimination. Sa leadership and development, community women groups from Maguindanao and Barm areas has been trained and capacitated on various skills like yung micro-enterprise and livelihood trainings, which contributed productivity in their families, communities, and local government. They serve as an advocates on raising awareness on GBV and violence against women and girls. And also by strengthening collaboration with the local government and peace actors and ensuring social accountability. Isa doon sa mga drivers conflict na nakikita natin is yung sinasabi nila na structural violence. Yung structural violence na sanhi ng discrimination. Hindi lang doon sa batas, kundi pati na rin doon sa traditional and cultural na belief nung ating community. Isa yun sa malaking hadlang lalo na sa development, no, nung mga kababaihan at mga kabataan. Meron tayo yung kultura na culture of silence. Better manahimik ka na lang dahil ma-put at risk yung security mo or huhusgaan ka, lalo na sa aming mga Bangsamoro. Manahimik ka na lang. Ino-organisa sila at sila ay naging parte ng grupo ng EWARE mechanism. Yung EWARE, yung Early Warning, Early Response mechanism sa kanilang mga komunidad. So kung may mga kaguluhan, isa sila sa nakakatulong lalo na doon sa pagresponde nung armed conflict. So lalo na doon sa usapin ng GBV and isa yun sila sa nagbibigay ng mga documented na cases ng GBV. Si UNIFIL ay sinisimulan or may mga na-train na din kami na mga kababaihan on mediation skills. So unti-unti na silang nagpa-participate kung paano mapaayos yung katahimikan, yung kapayapaan sa kanilang komunidad. So nire-recognize na si kababaihan ay may karapatan din para tingnan at mapaayos yung katahimikan sa kanilang mga komunidad. Pero hindi pa lahat. May mga ibang communities or mga leaders natin na hindi pa rin tanggap yung na kahalagaan ng participation ng ating mga kabataan at kababaihan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa ating mga komunidad. Dito sa Pilipinas, kami ay isang development at humanitarian organization. So ano bang gusto naming marating dito? Siyempre, ang kampanya talaga namin ay magkaroon ng patas na bukas para sa lahat ng mamamayan. Ini-envision namin na lahat ng mamamayan ay tinatamasa ang kanilang mga karapatang pantao. Pangalawa, alam nila yung kanilang mga karapatang pantao. Pangatlo, may kakayahan sila na ipatupad ang mga karapatang ito. At pang-apat, meron silang participation, or nai-impluwensyahan nila yung mga panukala at pulisiya na nakaka-apekto sa kanila. So ang gusto talaga natin makita, ang mission ng Oxfam sa Pilipinas ay isang mundo na may hustisya para sa lahat at walang naghihirap. Nagsumusulong pa rin tayo ng sinasabi nating gender justice kasi marami pa rin inequalities nila. So, mahalaga na pinapantay natin ang boses at interes ng mga kababaihan at ibang vulnerable at marginalized groups sa civic space, sa paglalatag ng mga policies at mga laws at governance na
nakakaapekto sa kanila. Simula pa ng 1988, if you can believe it, Jing, nagtatrabaho ng Oxfam against structural and armed conflicts. Naglulunsad tayo ng mga programa. Una, pag-organisa, no? Sinasabi nga ni Nor kanina, pag-organisa at pag-build ng capacities ng ating women's groups sa BARM. Binibigyan natin sila ng kakayahan at saka espasyo. Mahalagang mahalaga yung espasyo para nakakapag-participate sila sa governance structures ng BARM at ng mga LGUs para maisulong nila yung economic at peace agenda nila. Gumagawa din tayo ng mga pag-aaral, no? Tulad ng pag-aaral natin sa Bangsamoro Islamic Women's Auxiliary Brigade. Kasi medyo silent ang interest at saka perspectives ng ating mga kababaihan sa normalization process. So mahalaga din i-capture yung kanilang perspectives doon. Tumutulong din tayo sa ngayon, currently, again, sa mga consultation workshops sa ating mga CSO, sa kababaihan, sa kabataan, sa mga elderly, no, indigenous groups, again, para maipasok ang kanilang agenda at interest at voices sa government plan on women, peace, and security. Tumutulong din tayo na magkaroon ng mga programa para makonsulta sila. Lalong-lalo na nung sinulong natin yung BARM Electoral Code at yung Bangsamoro Women's Agenda. So mahalagang-mahalaga na yung mga interest nila ay talagang nakikita at nai-integrate. Tumutulong din tayo doon sa economic empowerment, no? Bigyan ng mga opportunities for them to raise incomes, to have livelihoods. Kasi mahalaga yon para mag-build din sila ng confidence by being economically.